mga ka-OFW, ngayon guys ay umuwi ako ng Pilipinas at ngayon gusto kong i-treat ang mga mahal ko sa buhay, especially ang nanay ko dahil simula nang ako ay pinanganak, hindi niya naranasan ang mga masasarap na pagkain ayon sa aking naranasan sa kanila. So syempre guys, meron tayong mabuting anak din na nag-treat sa akin at sinabi niya sa akin na binok ko na kayo sa Vikings. So ang Vikings guys na aming pinuntahan ay isang luxury restaurant at syempre kung ikaw naman guys ay galing katulad kong lumaki sa mahirap at squatter, syempre guys, iwan natin yan sa labas dahil tayo ay papasok sa isang luxury restaurant na tinatawag nilang Vikings na matatagpuan dito lang yan sa Makati. Oh my God! Imagine guys, pagdating sa Makati, ang mga tao ay pulido. So tayo na nga guys, ay kung meron tayong garapal na ugali ay iwan natin yan. So, nagsimula na nga kami pumasok dito sa Vikings guys at bumungad sa amin ng napakaraming variety ng pagkain. Iba't ibang pagkain. Pagpasok mo guys, napakalaking chandelier agad ang bumungad. Hudyat lang yan, nayayamanin ang lugar na pinasok natin. So, iikot ko na kayo guys. Nagsimula tayo dito sa mga sweets, assorted sweets. Meron silang buko pandan at kung ano-ano pang cream cheese na nasa loob ng donut. Meron ding mga sparkling for ice cream na pag kumuha ng ice cream, lalagyan mo ng mga palamuti sa ibabaw. Syempre, hindi naalis sa isipan ko ang chandelier kasi hudyat ito na nasa malaking restaurant tayo. So, yan. Start ko na kayong iikot guys. Actually kanina pa umiikot ang mga mata ko. Nagmula doon kanina sa mga donuts na napakasarap sa mata. Yan guys yung mga side dish ng mga pagkain na merong mga sparkling kung gusto nyong lagyan pa ng mga nuts. Kung sa tingin nyo nakukulangan pa kayo sa nuts, pwede rin kayong kumuha doon. Ngayon, nandito tayo ngayon sa area ng cake guys. Napakaraming assorted cakes. Merong nasa baso, merong nasa slice, at merong napakalaki. So, yun guys, ang aking mata pa lang, tinitingnan ko pa lang, busog na ako. Yan. Kasi nga naman guys, luxury restaurant ang pinasok natin. Nandyan na lahat. Hindi ka na maghahanap. Nakikita mo yung chocolate cakes? Ay, naku, napakarami ng bawas. Meaning, yun ang masarap. Kasi yung iba guys, sobrang tamis. At syempre, hindi mo naman yan maaalis sa mga taong may kagustuhan sa matamis. Yes guys. At umikot tayo ng konti sa kabilang side. Actually guys, kwentuhan ko lang kayo guys briefly. Ang Vikings Just Makati ay malapit lang sa amin guys. Siguro mga 30 minutes lang kasi Maynila lang din to at Makati lang to. Kaya lang, napakahirap mag-book dito guys, lalo na pag Saturday. So, Saturday kami nagpa-book pero hindi kami makakuha ng bookings sa 12 katao. Dahil gustong-gusto ko ngang ilibre ang mga mahal ko sa buhay. So 2 araw bago ang ganap. Hindi kami guys makakuha ng booking dito sa Viking Just Makati. Hindi talaga guys, kahit na tumawag ka, mag-register ka sa kanilang website, walang available na upuan. At yun ay Saturday pa. So guys, kung gusto nyong kumain sa Viking Just Makati or kahit sa ang Viking sa Pilipinas, 3 days before pa lang mag-call na kayo or puntahan ninyo yung website nila, magpabook kayo. Kasi guys, ginawa na namin yun, hindi namin nagawang kumuha ng bookings guys. Grabe, di ba? Ang ginawa namin, pinapunta namin yung isa kong anak doon para mag-abang at magsabi na pwedeng mag-walk-in. So guys, yun ang totoo guys. Nag-walk-in yung anak ko at sinabing we are 12 people at kailangan naming makakuha ng slot. Kaya lang, ang sabi ng receptionist, fully book na sila guys. Kaya wala kaming nagawa. Ang ginawa ng anak ko, nag-antay at sinabi ng receptionist sa kanya
na mag-walk-in, stay. Kung wala ang isang nagpabook, pwede kami ang replacement. So, dahil lang doon na kami, ginawan kami ng paraan ng mga empleyado doon at receptionist na papasukin na rin. At binigyan kami ng upuan, kaya lang hindi kami magkakatabi. Sa 12 kami katao, ang round table lang nakuha namin. So yun guys, ang aming naranasan sa Jazz. At nagpapasalamat din kami na hindi kami tinanggihan, pinapasok din kami, which is na yun nga lang, hindi kami magkakasama sa lamesa. Guys, ang kagandahan lang dito kung ikaw ay nagpabook sa kanila, especially sa Vikings, kung kayo ay 12 person at birthday ng isa or kahit hindi mo birthday nung araw na yan, basta birth month mo, libre guys ang isa sa inyo. So kung ang 1,500 each, minus 1 na yun guys. So kung 12 person, minus 1,500. Yun guys ang babayaran mo kasi birthday mo guys at meron silang ibinibigay na cakes. Imagine guys, 1,500 na ang libre dahil birth month mo or birthday mo, may libre ka pang cakes. So parang memorable talaga yung araw na yan sa amin dahil may isa sa amin na libre. Guys, imagine kasama ko ang nanay ko, senior citizen na guys. Syempre, pagdala mo ang ID mo, lalo na yung senior citizen ang kasama mo at dala niya yung ID niya, ang laki ng kaltas. Half. Imagine guys, half. Wow, napakaswerte. Parang 600 ata ang binayaran instead na 1,500 ang isang tao. Dahil siya ay senior citizen, half ang binayad namin. Tapos, kapag ikaw ay may kasamang bata, ang bata guys, hindi full pay na 1,500 ang single nila. Depende sa edad, sa age ng bata. Ang bata na kasama namin ay parang 3 years old lang siya at doon siya nag-birthday. So libre na siya. Tapos yung isang bata na kasama namin ay 4 years old, meaning hindi siya full pay as in 1,500 guys. It's like 400 lang din yung binayaran namin sa isang bata na kasama namin. So, napakasaya guys, no? Medyo nakakabawas ng babayarin doon sa instead na 1,500 ang isa dahil 12 kami. So, yung isang bata, 4 years old, minus din yung kanyang bayad. Yan, at inikot ko na kayo unti-unti dyan habang ako ay nagsasalita. Makikita mo dyan yung mga pagkain, seafoods. Yan guys, ay nasa party na tayo ng shabu-shabu food. Yan. Or tinatawag nilang hot pot. Yan. Yan yung hot pot na yan guys ay isa sa mga paborito ko rin. Kaya kumuha ako diyan. Meron niyang mga tuna na lalagyan mo ng sabaw. So habang humihigop ka ng sabaw, sulit guys, pumapasok talaga sa inyong kalamnan ang sarap. At pasensya na po dyan sa mga taong nakunan ko dahil hindi nila nga alam na ako ay nagbablog. Pasensya na po. Pero ito ay isa rin siguro sa paraan para ipakita ko sa inyo kung gaano kasarap ang mga pagkain dito sa Vikings guys. Meron dyan silang mga kinilaw. Siyempre, subukan nating buksan itong mga pagkain nilang nakatakip na ito. Yan guys, so pinapakita ko sa inyo ang mga masasarap na pagkain. Yan, ito ay chicken na may mga sarsyado. Siyempre, itong paella nila. Yan ang the best. Tinikman natin yan, napakasarap. Akala mo nasa Mexico ako. Or parang Spanish time ako dyan guys, na nang natikman ko ang kanilang paella. Or tinatawag nating Valenciana. Yan. Busy ang mga tao guys. Ayan kung ano-ano mga pinagbubuksan ko dyan. May pansit din sila na paborito ko. May puto rin. Dinuguan at kung ano-ano pa. Siyempre, importante sa atin yan. Nagsimula na akong kumuha ng pagkain guys. Yan. Yan ang una kong tinikman. Pero medyo isa lang kasi hindi natin nagugustuhan yung kanilang sweet and sour dahil hindi tayo sweet and sour lover. Yan. Hindi tayo sweet and sour lover, guys. Siyempre, may nag-a-assist dyan, guys. Kung may mga kalat-kalat ang mga pagkuha ng pagkain dyan, Siyempre, merong tagalinis agad, guys. Ganyan ang Vikings. Ayaw nila ng madumi. Gusto nila malinis agad.
Yan ang mukha kong kumuha ng sweet and sour. Yan ang una kong pagkain nung pagpasok ko sa Vikings kasi nga nawili tayong mag-vlog. So yun ang unang-una kong kinuha, ang sweet and sour. Syempre, kaway-kaway naman yan sa ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kasamahan na isinama dyan. Syempre, ito guys, ang litob. Litob ay tinatawag nila sa probinsya. Natatanda ko ang nanay ko, paborito yan eh. Tapos yung mga tahong kasi nga gusto ng nanay ko, yung mga pagkain na sagana sa iodine. Tulad ng shells ng tahong, talaba, litob. Yan ang mga gusto niya. Syempre, napadaan tayo dito ngayon guys sa steaks. Yan steaks lang yan ang katapat ng pagkain ko ngayon dahil nakakuha na tayo kanina ng sweet and sour. Ito na ngayon ang second na foods na kinain ko. Yan, yung steaks nila pero syempre masarap eh. Kaya balikan natin yan. At iihawin yan sa harapan mo. Sarap, grabe yan, sarap balikan. Kaya lang after 2 years uli yan, bago ko mabalikan ang Vikings. Pero okay lang guys, nagpasaya tayo ng mga mahal natin sa buhay, kaya dinala natin sila dyan. Wala naman tayong dapat ikip na pera dahil ang pera kinikita yan habang tayo ay naghahanap buhay. So, kailangan gastusin mo rin minsan guys, 1,500 per person, isang araw lang mo gagastusin yan. Brazilian roast beef, guys, ang nakabungad sa akin. Siyempre, may barbecue flavor dyan, kung ano-ano pa. Sino ba naman tayo para hindi tikman yan? Meron din silang marinated lamb leg. Siyempre, hindi natin yan papalagpasin kasi nga naman naiisip natin yan yung roasted chicken, tinikman din natin yan, pero maliit na size lang ng chicken ang kinuha ko. Nag-concentrate ako dun sa tatlong mga roast beef na yun guys, doon kanina sa nakita nyo guys. Yun, nagkamali ako ng konti dahil minsan lang natin matikman yan. Binalikan natin guys, nagpaihaw ulit tayo. Yan yung aking mukha guys ay tuwang-tuwa dahil nagpaiyaw ulit tayo. Yan ang ewan ko guys, hindi ko alam kung bakit ako bumalik-balik dyan sa station na yan kasi marami pa akong pagkain na hindi nakakain. Kaya gusto ko sana konti-konti lang, kaya lang hindi kinaya guys, nagpaluto uli tayo. Nagpaihaw uli ako kasi nga naman nasarapan ako sa kanilang marinated lamb. Yan guys. Binalikan ko sila kasi hindi ko na uli yan mababalikan mamaya kapag hindi ko natapos. Kasi by the way guys, meron palang 2 hours dito na pag-stay sa Vikings. Kapag ikaw ay nagpabook sa kanila, 2 hours ang i-stay mo para makain mo lahat yung mga pagkain na nakahain. Yan guys, may oras siya guys. 2 hours. So, sa 1,500 per person, unlimited lahat guys ng pagkain. Kahit na anong pagkain na nakikita nyo sa paligid, inyo yan lahat. Sa 1,500 na yan na binayaran nyo, inyo lahat, pwede nyo kainin lahat kung ano ang nakalatag dyan. Yes. Pero, meron silang 2 hours lang na ibibigay sa'yo para makain mo ang mga pagkain na nakalatag sa buong area na yan pagpasok mo. Hindi lang yan guys, sa Vikings, unlimited ang drinks. Kahit na anong drinks guys. Actually guys, meron din silang alcohol. Nag-try ako pero syempre, hindi na natin pwedeng ilahad yan dito. Nag-try ako ng ladies drinks dyan. Cocktail kung tawagin nila. Pero guys, really, may alcohol siya at masarap. Hindi ko naman to nire-recommenda dahil nga, syempre, alcohol, no? Pero kung pasosyalan lang naman later, one time, dahil nga hindi naman natin natitikman yung mga mamahaling alcohol na yan, tinaray natin one times. At eto lang guys, sekreto lang to, napakasarap at nakadalawang baso ako. Yun lang guys, sinishare ko sa inyo. Pero really, happy ako ng araw na yan, dahil nakatikim ako ng cocktail nila na napakasarap.
Unlimited yan guys. Depende lang yan sa pagdadala mo kung paano mo dadalhin. Kung ikaw nga ay nasobrahan. Pero yun nga, dahil cocktail lang siya, ladies drink, ay syempre, yan ay kinontrol din natin. At habang meron tayong nagugustuhan na kainin uli, pumunta tayo dito ngayon sa Asian foods tulad ng tempura guys na sikat sa Japan. Yan, meron tayong hinalo na tempura dyan guys. Nag-intay tayo, bagong haon. Mainit-init pa, galing sa kanilang kawali. Yan, tempura ang binanatan natin. Inisinama natin yan sa ating plato dahil nga naman mainit pa nung nadaanan ko. Ayan guys, so yan. Pangalawang kuha ko na yan guys kasi nga naman nung una maliit lang ang ating kinuha. Ngayon, pupunta na tayo dito ngayon sa kung saan mapapadpad ang mga paa ko dahil parang gusto ko nang umupo. Oh, yan ang birthday celebrant, si SB. Yan, siya yung libre guys kasi nga birthday niya. Yes, birthday niya. Nakita nyo guys, ang aming table magkahiwalay dahil nga naman hindi kami nakakuha ng booking. So, pinagtiyagaan namin guys na 2 table ang kinuha namin, round table. Dapat guys, straight kami kasi 12 person kami, 12 packs kami. Kaya lang talagang ang hirap kumuha ng booking dito sa Vikings. Kaya, syempre, pangarap kong kumain dyan, nagtiyaga kaming pumila. Yes. Kinukwento ko na ngayon kung anong naranasan ko dyan, guys, sa Vikings. Napakasarap dyan, guys. Kung ikaw ay may birthday, kakantahan ka din nila. At, ganun pa man, sasayawan ka rin nila. Yes, guys. Sasayawan ka talaga nila. Yan, nagsimula na tayong umupo at kumain, guys. Yes. Siyempre, habang tayo ay kumakain, isasama ko kayo sa aking pagkain. Panoorin nyo lang ako guys, medyo hindi pa ako ganun kagaling gumamit ng chopstick. Pero napag-aaralan din. Yeah, sinasabi ko na, eto, tikman mo. Nakikita nyo guys, sinishare ko yung pagkain ko sa aking nanay. Kasi nga naman, ang tempura, mainit-init pa eh. Medyo masarap talaga siya. Oh, 'di ba? Ihip pa bago isubo kasi mainit-init pa eh. Napakasarap guys. Sinishare ko yan sa nanay ko dahil hindi niya nga nakakain yung mga malalaking hipo na yan na tempura ang style. Yes. Shout out nga pala kay Anika dyan sa likuran ko. Oh. See? Binibigyan niya ako ng mga drinks at dito nga kami nakaupo sa 503. Table 503 guys. Yan ang 503 tables para malaman ng taga-singil kung saan kami sisingilin. Yes. Shout out nga pala dyan sa mga nakakita sa akin nung araw na yan. Yes. Kami yung mga walk-in, pero kami din ang mga tao. Kami ang unang nakalasap ng pagkain na masarap kahit kami ay walk-in lamang. At syempre kahit hindi kami nasa isang sama-samang table, pagkain ang pinag-uusapan dito guys, yung luxury din na servisyo nila, syempre pagtiyagaan na natin yan. Pinasasalamatan ko talaga na kami ay nakapasok din kasi baka madismaya ako dahil kasama ko ang magulang ko. Kapag kasama ang magulang ko at nag-antay at kami ay hindi nakapasok, syempre guys, ikalulungkot ko yun. Parang may kulang nung ako ay umupo. Siyempre, kumuha tayo ng kalamansi guys para sa ating sausawan. Hindi kumpleto ang ating sausawan kung walang kalamansi at soy sauce. Yan. Alam naman natin na isa yan sa mga ingredients ng tempura. Yung kalamansi at soy sauce guys. Yan ang nagpapasarap dun sa tempura. Shout out nga pala dun sa aking nail technician. Na makikita mo ang tibay ng gawa mo So, meron na ako ditong 50 days sa Pilipinas. Still, ang kuko ko ay mahaba pa rin. Shout out sa iyo. Kalahati na ang kulay ng aking kuko. Kitang-kita ko, guys. So, first try ng aking sashimi. Yan. Napakasarap. Ang linamnam ng tuna, guys. Siyempre, sinausaw natin yan sa soy sauce na may wasabi ng konti at kalamansi.
Yun, nag-concentrate ako dyan, lalo na dito sa tempura. Sesame at tempura guys, ang aking binanatan. Yeah. Nire-recommend ako ngayon ang Just Makati Vikings guys, kasi napakalaki niya, napakaganda. At kung kayo ay mga OFW, try nyo guys na pumunta rito dahil napakaraming pagkain na mamimiss mo nung during the time na subsub ka sa trabaho sa ibang bansa. Minsan, itreat din natin ang ating sarili sa luxury restaurant tulad ng Vikings guys. Actually guys, meron silang dinuguan na isa sa mga paborito ko. Pero hindi ko pa natitikman dahil gusto kong balikan yan mamaya. Dahil nagutom na tayo, umupo na muna tayo at mag-concentrate dito sa ating kinakain. Kaya lang may kumakausap sa akin hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Yan, tumayo tayo at parang gusto kong sabihin sa kanya na mamaya mo na ako kausapin. Medyo busy ako sa aking pagkain. Kaya lang, dahil respeto at gusto nating sagutin yung mga katanungan niya, ayan. Guys, huwag niyong kakalimutan kung kayo ay may kakayanan naman na ilibre ang mga mahal sa buhay ninyo, dalhin niyo rito guys. Kasi sa 2 oras na pagkain ninyo rito, hindi naman yan guys puro pagkain lang din may kasamahang chika-chika naman yan sa bawat isa. I-enjoy nyo lang yung sarili nyo hanggat tayo ay nasa ibabaw ng mundo at itreat natin ang mga magulang natin, nanay, tatay, mga kapatid, mahal sa buhay, mga apo at kung ano pa, meron kayo sa mahal sa buhay, itreat nyo at dalhin nyo rito guys. Dahil ang pera, kinikita yan guys lalo na pag masipag ka. Kinikita yan. Hindi yan tinatago, ginagastos. Minsan, i-share natin kung ano meron tayo guys. Yan. 3 putahe lang guys ang aking nasa plato. Tempura, sweet and sour, at saka yung lamb na inihaw. Steak. Meron din ako doon. Kaya lang, napakaliit na portion lang dahil nga tikman natin yan lahat. Bawat isang putahe tikman natin. Hindi natin kasi yan mauubos in one time lang shout out doon sa anak ko na nakatayo. Siya yung nag-walk-in nga pala guys. Ini-introduce ko sa inyo si Janica na nag-walk-in at nagsapalaran na makakuha ng pwesto dito sa Viking Just Makati guys. Siya lang pumunta kasama ni Mark. Yes. Para lang makakuha ng pwesto at makapasok dito sa Vikings. Dahil kahit na anong calls mo, sinasabi nila fully booked sila. So, minsan try nyo rin yung ginawa ko. Kung talagang gusto nyo at interesado kayong makapasok sa Vikings, try nyo rin guys, mag-walk-in. Kasi minsan may mga slot nga naman sila na hindi dumarating yung mga nagpabook. So, yun, makakakuha ka talaga. May kasabihan nga tayo guys, kapag may tiyaga, may nilaga. So, yun yung ginawa namin, yung strategy na mag-walk-in na lang muna tayo. Baka merong spare na hindi dumating, tayo yung una. Nakikita nyo guys, meron akong parang wristband doon sa aking kamay sa kanan, katabi ng relo. Yun yung nakalagay na ilalagay sa'yo ng Vikings. Ibig sabihin, isa ka sa mga nagpabook sa kanila, yung makikita nila, yan, pinapakita ko guys. So, yan, yung puti na yan na nakalagay sa aking kamay. Ibig sabihin, unlimited yung pagkain na iyong binook or babayaran. In 2 hours, 1 person is 1,500 pesos. Yan guys. Pero lahat kakainin mo kung ano meron dyan. Napakasarap guys. May Asian, Japan foods. Actually, meron din silang Arabic food. Meron din silang Indian food. Kung ano-anong mga food na nilatag nila dyan. Kakainin mo yan kung kaya ng katawan mo kainin in 2 hours. Pero may tip ako dyan guys, para lahat makain nyo, small portion lang o small amount of food na pwede nyong kunin para lahat makain nyo. Para maikumpara mo ang lasa ayon dun sa mga nakain mo sa labas ng Vikings. 'Di ba? Yun lang yung tip ko kasi yun yung ginawa ko guys Kinain ko lahat except sa mga maaanghang na pagkain. Dahil hindi po ako
spicy lover na food. Ako po ay normal food lang. Wala po akong kahit na anong maanghang. Meron kapag kumakain ako ng sashimi or California maki, yun yung mga pagkain na gusto kong lagyan ng wasabi. Pero hindi sobrang anghang tulad ng chili paste or chili sauce. Hindi po ako kumakain yan. Kaya yun lang po ang tip ko sa inyo. Kung talagang gusto nyong kumain at hindi naman ako spicy lover, meron naman silang kahit na anong pagkain na napakarami na hindi maanghang. May option guys, meron silang mga sauce para umanghang ang pagkain mo. Mag-request ka lang, lalagyan kanila ng ganon. Spicy sauce. Yan, hanggang matapos tong video ko guys, kumakain pa rin ako nitong tempura dahil yan ang paborito ko. Tempura, California maki. Yan guys, no rice on that day kasi nga naman is kailangan matikman ko lahat ng pagkain dyan. Hindi ako nag-rice. Shout out sa mga kasamaan ko dyan. Julius, Hylin. At syempre, yung anak kong mabait na nagbayad ng aming pagkain. Shout out kay Jamaica Marie. Shout out sa iyo. Maraming salamat at ako ay nalibre mo. Yun lang. Higit sa lahat guys, hindi lang ako nilibre niya. The whole 12 person nilibre niya. Shout out sa iyo. I love you so much dahil napuntahan ko ang lugar na hindi ko pa napupuntahan during the time. Kasi alam niyo naman guys na hindi naman tayo mayaman. Tayo ay nagtrabaho lang, nagsipag, tapos nag-concentrate na paaralin ng mga anak. At nung nakatapos na, ayun na nga guys, ibinabalik na nila sa akin ang kanilang grasya sa buhay. Hindi nila tayo dapat obligasyon. Pero kung sila ay may sobra, naiisip nila guys na tayo ay pakainin sa isang luxury restaurant kung saan ito ay ang Vikings Just Makati guys. Naranasan ko na, salamat. At naranasan na rin ng nanay ko na kumain sa first class restaurant. Which is, parang ganito lang yan guys. Kung meron kang tinanim, meron ka ring aanihin. Shout out nga pala dyan kay Jam Abonado ng libre sa amin. Thank you so much. Pinasasalamatan kong pinadama mo sa akin. Mahal mo kaming lahat.